That's politics. Yan ang pahayag ni Ombudsman Boying Remulla sa revisions ng Blue Ribbon Committee sa partial draft report nito sa flood control scandal. May komento rin si Remulla sa naon siyang kudeta sa Senado. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Di tulad ng mga naunang panayam, tila naging matipid si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa pagsasalita tungkol sa mga gumugulong na investigasyon sa flood control scandal. Pero nang tanungin siya kung biro lang ba ang sinabi nito para kay Senator Tito Soto sa kanyang radio program nito lang Sabado, running parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Siyempre, pag may warrant of arrest, aarestuhin. Tsaka meron kami arresting teams. sinabi kasi ni Remulla na hindi na dapat ipag-alala ni Soto ang panibagong coup attempt mula sa iilang mga senador dahil may naka-standby na raw na arresting team. Sa Senado, maaalalang kabilang sina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Francis Escudero sa mga pakakasuhan sana base sa initial na draft ng Senate Blue Ribbon Committee report. Pero nirebisa ng Blue Ribbon Committee ang kanilang draft report at sa halip na kaso, preliminary investigation na lang ang haharapin ng mga nasabing senador. At nang tanungin si Remulla tungkol dito, It's politics. Ano na yan eh? What is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan. May negotiation yan. May compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. nananatili rin daw mahalaga ang ugnayan at pagtutulungan ng Ombudsman at Blue Ribbon Committee para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno lalo na sa usapin ng flood control. We look at the evidentiary value of everything that we can get. Kasi yung evidentiary value yung ating hinahanap eh. Kasi ang trabaho namin talaga, maglatag ng ebidensya. Diba? So, it guides us to the proper direction. It gives us clues on what more questions to ask. And of course, it makes us think of how we can present them as evidence. Pero yun, malaking bagay kasi yung ginawa ng Blue Ribbon Committee dyan. Kasalukuyan nasa Baguio ang Ombudsman team para sa kanilang 2026 to 2032 strategic planning. Nalayong mapagtibay pa ang mga mekanismo ng tanggapan para sugpuin ang korupsyon at katiwalian sa bansa. Nagsalita rin sa conference na Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonin at Attorney Kirby Tibayan na kinatawan ng United Nations Office on Drugs and Crimes. At present, the idea of charter change is being floated in response to corruption. However, this is not the full solution. In fact, for corruption, it is tangential. I say for corruption, charter change is tangential. We must remember that even if charter change occurs, or whatever form of government our country chooses to adopt, we must anchor ourselves in the role of demanding accountability and going after corruption in any situation. Meron pa rin gaps. First of all, wala tayong Whistleblower Protection Act na national. So yung mga whistleblowers natin, hindi natin sila maprotektahan, and usually, most ng information talaga na makakatulong para sugpuin yung corruption ay galing sa mga whistleblowers. Sa bahagi naman ng Ombudsman, nananatili raw ang kanilang pangako na papanagutin ang mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Gumugulong rin nila ang kanilang investigasyon sa flood control scandal at patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa DOJ na nagsisiyasat din patungkol sa issue. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.